Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. The Lord is good. So, tayo po ay magpapatuloy sa tema, mensaheng binigay sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay continuation na lamang. We still have three points doon po sa tinatapos nating mensahe ng Panginoon, or known, or kinilala. Kinilala ng Panginoon bilang sa Kanya. We are still on our theme, more than conquerors in Christ. At tayo po, gusto po nating sanayan ang ating mga sarili, mga kapatid, na before we go on hearing the message of God, kailangan natin ipaalala sa ating mga sarili. Okay, ano man ang circumstansya na dinaranas natin sa ngayon, mga kapatid. Masama man yan sa ating paningin, mabuti man yan sa ating paningin, pinapaalala sa atin ng Panginoon na ang lahat ng ito ay ginagamit niya, pinaglalakip-lakip niya para sa ating ikabubuti. Okay? Para madala niya tayo doon sa pinaplano niya na tayo po ay magiging matagumpay sa ating buhay pananampalataya. And so before we proceed to our message, gagawin natin yung patuloy nating chant. Okay? Let us remind ourselves that we are more than conquerors. Okay? 1, 2, 3. We are more than conquerors. Hindi po laro-laro yung ginagawa natin, mga kapatid. Ang Diyos po, ganun siya, makulit siya. Nais niyang paulit-ulitin sa atin ang katotohanan. Okay? You are elected, hinirang ka, ngayon pinag-aaralan natin, you are foreknown, kinilala ka niya bilang sa Kanya, and you are predestined, itinalaga ka niyang magiging kamukha ni Kristo. Ginawa niyang lahat ng yon sa isang plano at patutunguhan. Okay? The ultimate purpose is His glory. And another purpose is to save you and to make you more than conquerors, to make you victorious in this life. Magalak ka dahil, kapatid, alam natin na hindi ito pangako sa lahat. Yung ganyang idea, nilalabanan yan. Ayaw yan ng maraming nakikinig. Yung hindi, pag sinasabi natin, hindi para sa lahat. Although it is, the truth about that, ay patuloy na nagre-ring sa Bible. Nababasa natin. Okay? Maging sa pangungusap ng Panginoon, namili siya. My life has been given for the sheep sa aking mga tupa. I will give my life to the sheep sa aking mga tupa. Hindi sa lahat. Although ito ay china-challenge ng marami, mga kapatid, the truth is ringing all over the Bible. Okay? At huwag kayong mag-alala, hindi naman natin alam kung sino ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. Hindi naman tayo namimili dito. Si Pastor ba? Si Pastor Doy ba? Nung tinignan niya yung buong total life, alam ba ni Pastor Doy sino-sino dito mga hinirang at hindi? Hindi po, wala pong kinalaman si Pastor Doy. Kaya hindi pagiging makatotohanan yung pagbibintang ng mga ibang paniniwala na tayo po bilang naniniwala sa gantong aralin, election, for knowledge, predestination, ay parang nagmamalaki tayo na tayo gano'n. No? Hindi po natin alam kung sino yung mga elected. Your pastor personally, hindi ko po alam kung sino yung mga elected. Ang alam po ni Pastor Doy is yung salita ng Panginoon na meron talagang mga elected. Pero kung sino-sino sila, wala po tayong alam. Only God knows. Okay? Ang Diyos lang nakakaalam kung sino-sino sila. And tayo bilang church, pinapamalitan natin yon para magkaroon tayo ng knowledge, ng pagkaunawa
Sino-sino? Ano ba yung characteristics nito? Yung mga pagkakakilanlan, identity ng mga hinirang ng Diyos. At magiging batayan yun sa ating personal assessment, yung aking bang identity, yung aking bang character, ay nagiging kamukha nung sinasabi ng Biblia ng mga hinirang ng Diyos. Batayan natin. And when we are experiencing all those experiences that must happen to an elect of God, which are being taught to us, tinuturo sa atin, doon nagkakaroon ng matimyas na appreciation sa atin. Ano nga ba yung mga ginagawa natin? At ang mga ginawa niya para sa atin. Kung nakikita natin ating sarili, nakabilang tayo doon sa mga taong hinirang ng Diyos. Hindi ko man nagsisimula ang Sunday kaibigan. Okay? Mga ano natin siya, mga guide natin siya. Information and guidance para makita natin ang ating sarili. At pag nakita natin ang ating sarili, magkaroon tayo ng pagkakataon. Okay? Kung hindi man natin nakikita na assess ang ating sarili, medyo malayo yata ako doon sa sinasabi ng Biblia na hinirang ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng opportunity. Lord, maninikluhod ako sa iyong harapan. Lord, gawin mo ko kamukha nung sinasabi mo, hinirang sa Biblia. Yun ang una. Kung hindi natin nakikita, kung malayo tayo doon. Well, kung binuksan mo ng sarili mo, yun ang pag-asa mo. Kasi maraming tao nababasa ang Biblia pero hindi na naiintindihan. God is not revealing Himself to them. Although they are reading the Word of God. Pero ikaw, kung ikaw man ay malayo doon sa sinasabi ng Panginoon dito, pansamantala sa iyong pangkasalukuyang buhay, malayo doon sa sinasabi ng Panginoon, at nakita mo, pinakita sa iyo ng Panginoon ng iyong sarili na may problema ka at nangangailangan ka ng tagapagligtas, good thing for you. Ibig sabihin, sinisimulan na ng Diyos sa iyo ang buhay na nais niya. Okay? Tatanggalin ka na niya doon. Kung pinapakita na niya sa iyo na hindi dapat ganyan ang buhay mo. Hindi ka dapat nagsusugal. Hindi ka dapat nagbibisyo, hindi ka dapat ng bababae. Ibig sabihin nun, sinisimulan na ng Panginoon ang bagong buhay na gusto niyang mangyari para sa iyo. Okay? Yun ang isa. Ngunit yung isa, pag nakita mo yung sarili mo na parang kamukha mo, nakakamukha mo, yung sinasabing identity o pagkakakilanlan ng mga hinirang ng Diyos, yan ay nagbibigay sa iyo ng matinding kumpiyansa. Pag-asa, kapayapaan, that you are really on the right track, papunta ka talaga doon sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Okay? At nakikita mo na matagal na inaayos ng Diyos ang buhay mo, inaalagaan ka, kinukulit ka, pinapakailaman ka, hanggang sa magawa niya sa iyo ang kanyang ultimate purpose. Amen. Na ang buhay mo ay maging kamukha ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, itutuloy natin yung naiwan po natin last Sunday na pag-aaral patungkol sa part 2 ng chapter 1, the plan of God. Foreknown or kinilala. Tandaan natin, tatlo yan. Nasa pangalawa pa lang tayo ng chapter 1. Ang chapter 1, mga kapatid, is the plan of God. All these discussions that we are doing ay pag-aaral patungkol sa ano ba ang nangyari. Ano ba ang ginawa ng Diyos para sa atin, hindi pa man nakikreate o nilalalang ang sandaigdigan. Ibig sabihin, wala pa mang tao, hindi pa man nakakagawa ng kasalanan si Adan at si Eva.
Meron ang ginawa ang Lord. Ito yung part 1. The plan of God before the creation. It was already happened. Nangyari na siya bago pa man simulan ang sandaigdigan. Tatlo yan. Number 1 is elected. Hinirang ka. Number 2, pinag-aaralan natin ngayon, foreknown. Kinilala ka ng Diyos. Sinabi niyang, akin yan, akin siya. Sa akin yan. Meron akong plano para dyan. Siya lang ang nakakakita nun. Walang ibang nakakakita, kundi ang Diyos. Hindi rin nakikita ni Satan yon. Okay? Because Satan is not omniscient. Lucifer is not omniscient. Ang nakakakita ng plano ng Diyos ay before it happened, ay tanging siya lamang. Kaya walang nagbibigay sa kanya ng inputs or influence para magdesisyon siya kung anong kanyang gagawin. It is His sovereign decision. Walang makikialam doon, kundi siya. Napagdesisyonan niya, sa akin si Boyer, at meron akong gagawin sa kanya. Gagawin ko siyang kamukha ng aking anak. Okay? So yun ang sinasabi doon sa part 2. And then yung part 3, pag-usapan natin. After this, maybe sa mga susunod na weeks, which is predestination. Itinalaga ka ng Diyos. Meron ka ng magiging trabaho. Pagkayari ka niyang kilalanin, akin yan! Itatalaga ka niya. Meron ka ng gagawin. Pag dumating ka sa mundong ito, meron ka ng destino. That is predestination. Yun ang sinasabi ng Bible. Babasahin natin bago tayo magpatuloy. Romans chapter 8, verses 28 to 29. And it says, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He, God's Son, Jesus Christ, might be the firstborn among many brothers. Naghanap ako kung may mga sisters. Meron po yung bagong salin ngayon ng NIV. Nilagyan na nila ng brothers. Nakikita niyo ba? Yung unang salin ng NIV, ang nakasulat ay that He might be the firstborn among many brothers. And then tinalakay natin last week. Meron pala yung mga bagong salin ngayon ng NIV. Kung makikita nyo, meron lang mga sisters. So you are not left out. Mga sisters, kasama kayo doon. Kagaya ng sinabi natin last. Okay, so, being foreknown by God, mga kapatid, tinalakay natin yung mga pakinabang nito. Yung mga benefits. And then inuumpisahan din natin ano yung responsibility natin bilang mga kinilala ng Diyos. And unti-unti, habang inilulutang ng Diyos, tinuturo sa atin yung mga pakinabang na yan at yung mga responsibilities na yan, listen very carefully. Sasalaminin natin. Kasi ang utos sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng ating Panginoon, sabi ni Jesus Christ, hindi ko lang ma-diretsa o ma-pinpoint yung verse na. Ang sabi ni Jesus Christ, be perfect therefore, like your heavenly Father is perfect. I-google nyo na lang yan. Nandun yan. Baka sa Book of John. Yun ang target. Okay? Iyan ang punteriya ng Diyos para sa ating kanyang mga hinirang na sinabi ng ating Panginoong Kristo nung nabubuhay siya sa lupa 2,000 years ago. Ang target is
be perfect therefore, as your heavenly Father is perfect. Okay, that is a very, 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 very hard task. Matindi yun, mga kapatid. Okay? But that is the goal of God for the elect. Ultimately, dadalhin tayo sa ganong klaseng perfection. Kaya unti-unti, nakikita natin ang ating mga buhay, mga kapatid. Kinukulit tayo ng Diyos. Pinapakialaman niya, minumolde niya. Hindi niya tayo pinababayaan. Yun ang ibig sabihin ng Lord sa kanyang pangako. I will never leave you. I will never forsake you. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. That doesn't mean, mga kapatid, na pag sinabi niya, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Sige lang. Gawin mo lang ang gusto mo. Maglamira ka dyan. Kahit na anong gawin mo. Nandito lang ako. Hindi kita iwan. Hindi kita pababayaan. Magbabae ka. Maglalaki ka. Magsugal ka. Gawin mo lahat. Ito lang ako. Hindi kita iwan. Hindi kita pababayaan. Hindi po ganun ang willing, Lord. But many people think that God's intention is like that. Hindi kita iiwan, ano man ang mangyari sa buhay mo. Iwanan mo man ako ng iwanan, sabi ng Lord, lagi akong sumusunod sa'yo. Para akong pulis na aso na susunod-sunod sa'yo kahit na nagkakalat ka. No. Nagkakaintindihan sana tayo mga, hindi ganun ng Lord. Hindi pa man sinisimulan sa daigdigan. Meron na siyang gagawin na mga bagay para ma-molde ka, ma-create ka sa isang image na kamukha ng Panginoon sa Kristo. Okay, hindi siya uto-uto na bababa siya sa kung paano natin iniisip o sa kung paano natin siya kinakahon sa gusto natin. Okay? Hindi siya Diyos na bababa sa ganong klaseng kaisipan lang. No. Tayo ang papasunurin niya, tayo ang imomolde niya sa kung anong gusto niyang mangyari. At hindi natin siya mahahatak sa kung ano yung gusto nating mangyari. Ang ibig sabihin ng I will never leave you, I will never forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pag nakikita niya, napapunta ka sa paglalamira, sa pag-aaksaya ng buhay mo, antimano, pipingin na, Doy? No, no, no. Hindi pwede yan. Gagawa siya ng mga hakbangin para hindi ka i-allow sa iyong pupuntahan. Yan ang ibig sabihin. No? Hindi yan yung tipong, sige lang, punta ka lang sa mga gusto mong gawin. Nightclub, nightlife, inuman, ganyan. Dito lang ako, sa tabi mo. Ligtas ka pa rin. Okay ka pa rin sa akin. Wala na akong magawa eh. Ang sabi ko kasi pag tinanggap ng bibig mo na ako'y Panginoon mo at tagapagligtas, wala na akong magagawa kundi palagi ka nang iligtas. Hindi ganun ang isip ng Diyos. Hindi ganun kababaw, mga kapatid. It was carefully planned by God. Those who are elected and who will be saved, it was carefully planned by God. Kung anong magiging sila kapag nabuhay nila sila dito sa Mother Earth. Tandaan yan. Kaya huwag kayong padideceive sa mga information na kapos. Okay? Kailangan natin matutunan kung anong sinasabi ng Biblia patungkol talaga sa mga taong inililigtas ng Panginoon. Okay? So, benefits. God will be with them in any circumstance. Huwag mo nang ilagay, Brother Medan. Anahin ko lang to para pumunta na tayo dun sa nauhuli.
Benefit number 1, God will be with them in any circumstances of their life. Sa mga elect, yun ang unang benefit mo. Kung elect ka ng Diyos, you are foreknown by Him, kinilala ka niya, akin yan, He will be with you in any circumstances of your life. Okay, kaya nagtatagumpay ka. It may be too much for you. Kagaya ng sinabi natin kanina, Pastor Sunny, maybe too much. But then because God will be with you in any circumstances of your life, you will become victorious in all those. Pagkayari ng lahat, pag nag-subside ng lahat, pagtapos ng lahat, makikita pa rin, nakatindig ka pa rin sa iyong pananampalataya because God will be with you in any circumstances of your life. It has been said, and we know that in all things, sabi ng Romans chapter 8, God works for your good if you are His elect. You are foreknown to be with Him. Benefit number 2, God will favor you over the unbelieving world. Makikita mo, kapatid, inuuna ka talaga ng Diyos. Okay? Ito yung mga malalaking kumpiyansa mo pag napapatunayan mo na inuuna ka ng Diyos. Na inaalagaan ka niya. That His favor is with you. Nararanasan mo yun? Nakikita mo yun? At yun ang nagbibigay sa iyo ng desire to really praise Him. To really exalt His name. Kaya ng mga inaawit natin kanina. And then benefit number 3, God will lead you back to His kingdom and glory. Walang ibang gagawin ng Lord sa buhay mo, kundi tuntunin kung anong pinagplanuhan niya. Ang plano niya, sa simula't-simula pa, etong isang to, dadalhin ko pabalik sa akin. Okay? Hinirang ko siya, kinilala ko siya, dinestino ko siya, para pag nabuhay siya sa Mother Earth, ay unti-unti ko siyang ibabalik pupunta sa atin. Yan ang isang pangatlong benefit mo. Then yung responsibility number 1 na pinag-aralan natin. Dahil nararanasan mo yun, dahil naranasan mo na binabalik ka ng Lord o binalik ka ng Lord patungo sa Kanya, malinaw sa iyo, natutunan mo yun, you have experienced that, nakita mo rin ang reason ng Lord bakit niya pinaparanas sa iyo. Bakit niya pinaparanas sa iyo ang ganong klaseng favor? Gusto ng Lord na maging object lesson ka at magamit ka niya para maging tagapagsalita niya na akayin din. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Akayin din yung mga taong nahuhuli pa. Inuna ka ng Diyos para akayin mo yung mga nahuhuli pa. Para maging katuwang ng Diyos, tagapagsalita ng Diyos na, hali kayo. May magandang plano ang Diyos para sa inyo. Kagaya ng ginagawa niya sa aking buhay. Okay? Yun yung responsibility number 1. God will use you to lead people back to Him. Okay? And then responsibility number 2. Ito yung isang hindi pa natin napag-aaralan. Okay. Responsibility number 2. Yan. God will use them as witnesses of His greatness. Ayan. Mga kapatid, hinirang ka ng Diyos. Kinilala ka niya, hindi para yumaman, magkaroon ng pleasure sa buhay, makarating kung saan-saan, maging hayahayang buhay pa-swimming-swimming sa Boracay, pakain-kaya ng chips with orange juice or gogo juice. You may experience that. Hindi naman madamot ang Lord. Pwede naman. Kung talagang
very grandiose ang iyong pagganap sa Panginoon na minsan, pinagpahinga ka niya, dinala ka niya, haya-hayahay ka, tingin-tingin ka. Kung titignan sa Boracay yung mga nakabikini, ay sa mga babae yung mga macho doon, hindi yun ang purpose. You may experience that, pero hindi yun ang responsibility or benefits na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. God will use you as witnesses or witness of His greatness. Ano yung greatness ng Lord? Sa kanyang mga dakilang trabaho, sa kanyang mga masterpiece, sa kanyang gawa. Hindi lahat kasi ng tao nakakakita ng greatness ng Diyos. Mapalad ka, kapatid. Napakapalad mo. Kung ang Diyos binuksan ang tilon sa harap mo at pinapanood sa iyo kung gaano siya kadakila. Sapagkat hindi lahat ng tao nakakapanood ng kadakilaan ng Diyos. I'm telling you the truth. Nung nagpaplano ang Diyos, sikreto yun. Hidden things. Tama? Sikreto na siya lang ang nakakaalam. Amen ba? Amen. May nakakaalam bang iba? Kung anong plano niya at kung anong kalooban niya. Kung anong sikreto niya. Ang tanong, paano natin malalaman ang sikreto na yan? Kung meron akong sikreto, mga kapatid, na ako lang ang nakakaalam, paano nyo malalaman ang sikreto ko? O alam nyo bang nakakaalam kundi ako? Paano nyo malalaman ang sikreto na yun? Malalaman nyo lang kung lalapit ako sa inyo at ibubulong ko sa kaibigan ko, bro, ito sikreto mo. Doon lang yung malalaman ang sikreto ko. Tama? Ang ating Diyos may plano. Meron siyang kalooban. Hindi natin malalaman, mga kapatid, unless God will reveal Himself to us. Amen? Kung ibubulong niya sa atin, etong sikreto ko, Yoli, makinig ka, Yoli. Etong sikreto ko. Napakapalad mo. Kung binuksan ng Diyos ang tilon at pinapanood sa iyo kung ano ang kanyang plano. Okay? We are witnesses. He let us know His secrets and His plans. Alam niyo, mga kapatid, mas matindi pa tayo sa sa mga anghel, o nandun sila sa mas mataas na kalagayan kaysa sa atin. Pero ang sabi ng Bible, matututo ang mga anghel sa pamamagitan natin. Okay? Sapagkat ituturo ng Diyos ang kanyang kalooban pertaining to His plan of salvation. Sa mga anghel, sa pamamagitan ng istoryang mag-a-unfold sa atin. And at the same time, sa mga taong hinirang niya para makaunawa ng kanyang sikreto. Okay, magkakaliwat-linawan tayo, mga kapatid. Pastor, pag nakabisado ko ba ang Biblia, big sabihin ba, Pastor, naikahon ko na, alam ko na lahat ang patungkol sa Diyos. Pag nakabisado, 66 books of the Bible, 39 in the Old, 27 in the New, pagkabisado ko ba yan, Pastor? Kabisado ko na lahat ang kalooban ng Diyos. Alam ko na, I figured Him out. Alam ko na kung sino ang Diyos. Alam ko na lahat patungkol sa Kanya. Ganun ba ang katotohanan? Hindi. Okay? Hindi, mga kapatid. Hindi natin maikakahon ng Diyos
sa 66 books. Pero, pertaining to His amazing plan of salvation, wala nang iniwang sikreto ang Lord patungkol sa kanyang planong kaligtasan. Kompleto ang 66 books na ito. Malalaman natin ang kalooban ng Diyos at ang plano niya patungkol sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng 66 books. Pero, kung sino siya, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang karunungan, ang lahat sa kanya, His whole counsel, mga kapatid, kailanman hindi natin maaarap yun. We cannot figure Him out, our God. Kaya ang Biblia, mga kapatid, ito ang kumpletong impormasyon, pagkakakilanlan ng plano ng Diyos para tayo maligtas. Amen? Nasa Biblia. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Lord na kabisado kang Bible, kabisado ko ang mga nilalaman nito. Alam ko na ang Diyos, alam ko na ang kanyang kalooban, alam ko na kung paano siya mag-isip. No. Hindi sapat ito para makilala natin ang lubusan kung sino ang Diyos. He gave us an example. Ang universe ba creation? Okay? Ang universe creation. Until now, lagi natin itong sinasabi, until now, yung isip ng tao, yung kakayanan niya, hindi talaga niya sagad from farthest to farthest. Yung extent ng kabuuan. Gaano kataas, gaano kalapad, gaano kalalim yung kabuuan ng isang universo. Wala pa. Ang meron lang observable universe. Yung kayang i-observe. Pero hindi na pupuntahan ng tao, na-observe lang niya sa mga teleskopyo, hanggang ngayon hindi pa na-explore. Ang ibig sabihin nun, hinahambol tayo ng Lord, kung yun ngang creation ko, hindi mo matutunan, ma-explore, how much more? Yung talino na ginamit ko para i-create ko ang creation na hindi mo matuntun-tuntun. Okay? Baka kasi magkaroon tayo ng kayabangan, mga kapatid, na kabisado ko to. Kabisado ko ang Lord. No. But pertaining to your salvation, hindi na nagkaroon pa lang. God revealed Himself para matuntun mo ang plano niya patungkol sa salvation. Nandito na lahat. General revelation, special revelation, nandito lahat, mga kapatid. Okay? So, God will use you as witnesses of His greatness. Gaano siya katotoo? Gaano siya katuwid, mabuti? Gaano siya, ano yung goodness niya? Gaano ang goodness niya? Gaano ang kanyang wisdom patungkol sa kanyang pagpaplano? You will be a witness. If you are an elect of God at kinilala ka niya, ang buhay mo, mga kapatid, ay magiging witness o tagapagdala ng kadakilaan ng Diyos. Nakikita ba ito ng tao sa pagkatao mo? Narinig ba nila ito sa iyong mga bibig? Okay, para mawala naman ng presyo. Nandito si Marlo, nagtuturo ba si Marlo dun sa... Nandito ba si Marlo? Si Marlo, nakasabay ko kailan ba ako nagpunta sa inyo, Kuya? Thursday? Wednesday. Nagpunta ako kaila Kuya Miko, doon sa BTSU. Pag-drive ko, pagpasok ang ganyan, siyang labas, si Marlo unang-unang nabungakan ko, paglabas ko. Nagkatingin ang kagat kami. Sabi ni Marlo, Pastor, tapos na yung klase ka, alas 4 na nun. Tapos na yung klase ka, ganun ba? Sumabay ka na sa akin. Kaya lang, Marlo, hindi tayo didiretsong pauwi dahil
Papasyal mo tayo sa project. Sige po. Sumabay sa akin si Marlo. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga usapan. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na masabi niya kung ano yung kanyang naiisip. Nagkaroon siya ng katanungan, which is very, alam nyo, timely yun. Para marinig ko rin kung anong nangyayari sa kaisipan ng nakaupo. Sabi niya, Pastor, kailangan ba para masabing elect ka o hinirang ka? Dapat ba the same level ng understanding? I mean, Pastor, yung sinasabi niyo, kailangan bang alam na alam din namin? Kung paano kayo mag-isip, kung paano kayo magsalita, kung paano kayo magpaliwanag. Kailangan ba the same para sabihin na pareho tayong elect ng Lord? Ganun ba? Oo nga, no, namimiss na hindi ako nagkakaroon ng pagkakataong maisip yon. Ang sinagot ko kay Marlo, no. Binigyan tayo ng iba't ibang level ng Lord sa understanding. Maaaring hindi tayo magkapare-pareho ng kung gaano ka taas o gaano ka lalim, gaano ka broad ang nalalaman natin patungkol sa pinag-aaralan natin. Ang ini-expect ng Lord sa bawat hinirang niya, mga kapatid, ito ang pare-pareho tayo. You are displaying the same kind of light, a good light. Okay? Maaring hindi natin alam. Ako kasi maaring sabihin nyo, may alam ako, kasi ito lang ang audience ko. Pero pag pinanood nyo na yung mga great expositors, manliliit pa rin kung ano yung nalalaman ni Pastor Doy. Mas napakarami pang mas may nakakaalam kaysa sa akin. Okay? Pero kailangan ko bang pumantay sa mga nalalaman nila para maging elect ako ng Diyos? Hindi, mga kapatid. Hindi po. Isa lang ang dapat pare-pareho tayo. Okay? Are we displaying a good life kung saan minomolde ng Panginoon? Mga mabubuting tao ba tayo? Pare-pareho ba tayo ng mabubuting tao? Okay? Pare-pareho ba tayo kung ano yung nalalaman natin, marami man o kapunti, pareho ba tayong ina-apply natin kung ano yung knowledge na meron tayo? Tandaan natin, may isang parable, sinasabi doon, merong iba, pinagkalooban ng 100. Nabasa niyo na ba yan? At may iba, pinagkalooban ng 80. At may iba, pinagkalooban ng 60. At may iba, pinagkalooban ng 30. May iba, pinagkalooban ng 10. Nababasa niyo ba yan sa talents? Pagdating ng master na nagbigay ng gifts, anong titignan niya? Anong titignan niya sa binigyan niya ng 100? Are you faithful in working with the talents that I gave you? Hahanapan niya ng 100% yung binigyan niya ng 100. Ano ang 100% ng 100, mga kapatid? 100. Okay? Pagdating ng master, titingnan niya, binigyan niya ng 100. Are you doing the 100% of 100? And that is 100. He is expecting 100%. Ngayon, lakad siya, titingnan niya, binigyan niya ng 80. Anong titingnan ng master sa binigyan ng 80? 100%. Okay? What is 100% of 80? 80. Hindi niya hahanapan ng 100 yung binigyan niya ng 80. Okay? Ano nga hanapin niya doon? 80. Ano nga hanapin niya sa 60? 60. Ano nga hanapin niya sa 30? 30. Ano nga hanapin niya sa 10? 10. Tapos, he goes on and he said, kung makikita niya na hindi ka faithful sa 100, at si 80 ay faithful sa 80, anong gagawin niya? Kaya niyang bunutin si 100, kanina niya bibigay si 100 kay 80.
Merong mga tao, akala nila meron sila, kukunin pa ng Lord kasi hindi talaga sila faithful doon sa pinagkatiwala sa kanila. Meaning, mga kapatid, hindi ito pagalingan. Hindi po kayo nakakapagpaliwanag si Pastor Doy, nakakalamang si Pastor Doy sa mata ng Diyos. No. No. Kung si Pastor Doy, maraming kayang ipaliwanag, pero hindi naman sumusunod ang buhay ni Pastor Doy sa kaya niyang unawain para akong yung mayroong 80, pero hindi ko na i-deliver sa Lord ang 100% ng 80 na pinagkatiwala niya. Ano mangyayari? Unti-unti, mawawala sa akin yan. Okay? Yun ang sinabi ng Panginoon. Huwag kayong ma-pressure, mga kapatid. Hindi ito patalinuhan, hindi ito paramihan ng nalalaman. Ito'y narinig mo. Yung kaprasong pangungusap na nagrema sa iyo, narinig mo, pinapabuhay mo ba yung nagrema sa iyo? Amen. Nagiging mabuti ka ba? Unti-unti ka bang nagbabago doon sa mga mumunting katotohanan na naririnig mo? Huwag natin i-pressure ang isa't isa na dapat pareho tayong nalalaman. If, I'm sorry, natutunan ko kay Marlo, if parang gano'n ang nangyayari pag nagsasalita ako, I'm sorry, hindi yun intentional. Okay, I'm so excited to deliver the message, to deliver the knowledge na binigay sa akin ng Panginoon. Ayoko siyang maging pressure sa inyo. Okay, hindi na lang binibilang ng Lord, kundi yung acceptance natin at pagsunod natin dun sa tinuturo ng Panginoon. Okay? So, yun. God will use you as witnesses of His greatness. You are foreknown to know and understand the works of God and to be a witness to the world about His greatness. Tandaan natin yan. Yun ang plano ng Lord. Kinilala ka niya, kapatid, para makaunawa. At ang pagkaunawa na yun, maybe meron siyang mga levels of understanding. Ito ang level ng iba, ito ang level ng iba. Ang binibilang ng Lord, yung understanding ba na binigay niya sa iyo, ay sinapamuhay mo. Nangyayari ba ito sa iyo? Okay? So, you are a witness of that experiences. You must know, you must understand, and it must be evident. It must be displayed in your life. And God will use you for that. Gagamitin ka niya. Now, tatanong mo sa iyong sarili, mga kapatid. Tatanong mo sa iyong sarili, is your life displaying the greatness of God? I mean, if you are maybe in your workplace, nasa trabaho ka, nakikita ka ng mga kasamahan mo, yung mga kasamahan mo hindi mananampalataya, anong tingin nila sa iyo? Paano ka nila nakikita? Nakikita pa ba nila na kamukha lang din nila? Nakikita ka ba nila na parang, wala na mo, sino? Meron na kayong kasamahan sa trabaho, ang pangalan Doy. Yan, sa Orica, nung nagtrabaho si Pastor Doy ng 6 years. Pag may nagtanong, kasamahan niyo pala si, yung pastor namin, si Doy. Sino? Si Doy? Pastor? Pastor yan? Ganun ba? Ganun ba? Ang magiging reaction ng ng workmate mo? Kasi nung panahon, kunyari mo, nung panahon nagtatrabaho ko doon, wala mang nababanaag sa akin na Christian ako. Pag nag-aya sila, kunyari mo, which hindi naman nangyari. Kunwari lang. Oh, Friday night, two battles doon, may bukas doon ng mga cabaret, may mga bago doon, two battles tayo. Yung sinasabi mo, si Pastor na yung kasama nyo. Ayayin nila kung sakasakali. Oh, Doy, saan ba?
Yung two battle. Okay? Sama mo. Yung bang na-experience nila sa inyo, or you're standing in your faith. From day one, until umalis ka dun sa trabaho na yon, you gain their respect. You are respected. Kasi hindi ka nila natinglag. Parang ang matinding buong na pag sinabi na, two battles tayo. And then pag may mga gathering, madalas ganyan sa may sa trabaho, gathering, thousands of empleyado na nandoon, may gathering, hindi na may iwasan. Merong opening prayer, okay? Ganun eh. Kahit na mga loko-loko yung mga trabahador, hindi na may iwasan pag may mga gathering. Okay, before we start the gathering, let's open in prayer. Sino ba pwede dyan? Walang in unison. Sindoin po. Siya po ang magpe-pray. Ikaw naman, naninindigan ka sa pananampalataya. You're not ashamed. Amen? Thousands of people gathering. There is a challenge to pray. Although alam mo na yung mga susunod na mangyayari, inuman, ganyan, gulo-gulo. But then meron ganon. Ganon ang sekular eh. Kunwari, magsasubmit para masabi lang na nag-pray. Sino mag-pray? In unison mga kasama mo, dahil alam nila, you are standing in faith. Si Doy. Ikaw naman, you accept the challenge, you will stand, you will pray. Matatanim mo sa kanilang isipan. And then, when God called you, like in this kind of ministry, pag nabalitaan nila, sino yan? Kasama niyo ba si Pastor Dan? Kasamahan niyo ba? Oo. Siya pala ang pastor niyo ngayon. Ayos siya. Di ba? Are you displaying that way? Or, sa school, nandun ka sa school, pag tinanong ng isang nagtanong ng isang kaibigan niya, architecture ka ba? Doon sa DPSU. Graduating ka? O di ibig sabihin ka, batch mo sino yung graduate? Si Marlo. Ibig sabihin ka, klase mo si Marlo. Kabatch mo. Oo. Ay, ano namin yun? Ang tawag dito. Ano yun? Worship leader namin yun. Nakakahiya, mga kapatid, pag Christian ba si Marlo? Ha? Hindi na. Worship leader niya yun. Ayaw natin ng ganon, mga kapatid. Gusto niyo ba yung ganon? That your life is not displayed. Hindi kayo naihiwalay, not consecrated. Ha? Ang dami natin estudyante. Sila Bader, sila Dia. Na pagka, namin yun, membro namin yun, tiga-tugtog namin yun, si Dia, si Bader, tiga-base namin yun. Mga Christian yun, ha? Hindi na, mga Christian ba sila? Ayaw natin ang ganong report. Okay? Nagkakaintindihan tayo mga kapatid. We are the truth and light. Alam natin ang truth, isinasapamuhay natin ang truth na alam natin. Hindi tayo nagbibiro-biroan dito. Hindi tayo nilulubayan ng Panginoon sa katotohanan. Ayaw nating we must be someone who is approved by God. Nothing to be ashamed of. Pag naglakad tayo at sinabing, Christian yun, Christian, si Doy, nung marinig, Christian si Doy, pastor yun, dahil alam kong may mga nakakakilala sa akin dito, na alam ang kalokohan ko, Christian si Doy, tago ka dito ko. Baka, nakatakot, baka may magsalita doon.
Sino yan? Si Boy? Yan ang sinasabi natin mga kapatid. God will use you as witnesses of His greatness. It's your life displaying the greatness of God. Alam mo ba talaga? Naiintindihan mo ba talaga? Are you really amazed personally of His greatness? And because you're amazed of His greatness, mga kapatid, hindi mo mapaglabanan ang buhay na minolde ng Panginoon sa iyo na i-display. Hindi ka makalaban. Yung kabutihang ginagawa ng Lord sa iyo ay kusang bumubukal at nakikita ng madlang people. Nagiging paraan ka ng Diyos para mabuksan ang ilaw sa kanila that eto ang Diyos, kaya niya talagang baguhin ang kanyang hilirang. Kaya talaga niyang magbago ng isang tao. Yun ang example, oh. Ayun, oh. Si Al. Ayun, oh. Nakikita niyo yung siya. Hilirang ka ng Diyos para maging gano'n. Okay? Para gawin niyang witness ng kanyang greatness. And then, benefit number 3. Responsibility number 3. Responsibility number 3. God will use you as a mouthpiece of His purposes and plans. Okay? Hindi na natin nabubuklat yung verses. Pero nandun yung sa Isaiah chapter 43, mga kapatid. Meron bang verse na nakalagay dyan? Ayan, verse 18 to 19. It says, Isaiah chapter 43, verses 18 to 19, it says, responsibility number 3, mouthpiece of His purposes and plans. Sabi ng 18 to 19, sabi diyan, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Unti-unti na yung nasisilayan. Unti-unti na yung sumisibol. Now it springs up. Do you not perceive it? Hindi mo ba nakikita na may ginagawa ako? Hindi mo ba nababanaan kung ano yung bago kong ginagawa? I am making a way in the desert and streams in a wasteland. Ang ganda mga kapatid. I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Your responsibility number 3 as an elect of God, being foreknown by Him, is God will use you as a mouthpiece of His purposes and plans. You are foreknown by God to be God's speaker. Okay? Speaker of what? Speaker of His plan, God's plan of salvation. The renewal of all things. Okay? Kagaya na sinabi natin kanina mga kapatid, mapalad ka dahil hinawi ng Diyos ang tilon sa harapan mo. Na hindi nangyayari sa maraming tao, pero sa iyo nangyayari. Okay? Eksklusibo. Hinawi ng Diyos ang tilon para sa iyo, para mapanood mo His plans and purposes. Naunawaan mo, natutunan mo, naunawaan mo. At hindi lang natutunan, hindi lang nauunawaan, pinaranas sa iyo ng Diyos. Kung ano ibig sabihin ng kaligtasan. Pinaranas sa iyo. Now, sapagkat naranasan mo ang mga yon, natutunan mo ang mga yon, naintindihan mo ang mga yon,
Gagamitin ka ng Diyos upang maging bibig niya kung papaano ito malalaman din ng iba. Okay, mga kapatid. We are illustrating that God is opening the veil. Okay? Ini-illustrate lang natin yan para madakot nyo na binubuksan ng Diyos ang tilon at pinapapanood sa inyo. Pero hindi yun yung eksaktong nangyayari. Walang tilon na biglang naglalakad ka, biglang may sa langit, binuksan yung tilon at pinapanood sa iyo. Hindi. Listen very carefully. Hindi ganun ang nangyayari. Paano tayo napupunta sa pananampalataya? Anong sinasabi ng Biblia? By hearing and hearing and hearing the Word of God. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, beautiful are the feet. Napakaganda ng mga paa ng mga taong nagdadala ng mabuting balita. Okay? Natutunan natin, binuksan ng Lord ang tilon ng kanyang kalooban patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng merong mga tao na ginamit ang Diyos para mabuksan tayo sa pananampalataya. Okay? Tumatalon-talon lang yung responsibility na yan. Once na nabuksan ka sa iyong pananampalataya, na unawaan mo, natutunan mo, naunawaan mo, at na-experience mo ang plano ng Diyos ng kaligtasan, hindi mo mapipigilan ng sarili mo na maging bibig ng Diyos para sabihin, paunawa, ipaalam ang katotohanan na hindi lang naintindihan, kundi naranasan mo. Okay? You will be His mouthpiece, speaker of God. Kasi wala namang voice over, mga kapatid, sa langit na biglang huwag nating iisipin na the same will happen to us. Like what happened to Apostle Paul in the road of Damascus. Nabasa niyo na ba yung the road of Damascus? Habang naglalayag si Apostol Pablo, biglang merong light na dumating at para siyang nabulag at nahulog siya sa kanyang sasakyan. Nahulog siya at hindi siya makakita at merong voice over na nagsabing, bakit mo ako pinag-uusig? Ako si Kristo. Special lang yan. Special na pangyayari kay Apostol Pablo. Pero huwag kayong mag-expect ng gano'n, na gano'n din ang klase ng conversion. Okay? Sa panahon natin ngayon, 2,000 years ago, sa panahon natin ngayon, kapatid, eto na yung special revelation. Okay? Nagkakagulo-gulo ang mga iglesia. Tandaan nyo to. At hindi natin gagawin nyo. Hindi tayo kokopya doon. Nagkakagulo-gulo ang mga iglesia kasi bawat isa nagsasabi, thus said the Lord. Etong sinabi niya sa akin, pupunta tayong kanluran. May tatayo naman na isa. Itong prophecy, itong sinabi ng Lord. Pupunta tayo ng silangan. Tatayo na naman na isa. Hindi nyo narinig ng mainam yung sinabi ng Lord eh. Ang sabi ng Lord, pupunta tayo ng timog. Tatayo na naman yung isa. Ay, nagkakamali kayong tatlo. Malinaw na sinabi sa akin ng Lord, pupunta tayong Hilaga. Sino ang tama sa kanilang apat? Hindi natin gagawin yan. Hawak na natin ang special revelation. Hindi kulang ito. Kompleto na ito. Ito yung magiging basihan natin kung gumagawa tayo ng tama o mali sa ating pananampalataya. Ang bawat hinirang ng Diyos at kinilala niya at itinalaga niya, mga kapatid, magiging basihan ang sola scriptura. Ito lang. Kaya hindi tayo magkakagulo-gulo. Kasi isa lang ang batayan natin kung tama tayo o mali. Ito ba'y nakasaad o sinasabi sa banal na kasulatan? Huwag kayong kukuha ng ibang articles at makikipagpaliwanagan kayo sa mga pamunuan dito at sasabihin nyo, Pastor, mali yung piniplits mo. Sabi kasi dito sa article na ito, na nabasa ko ganito eh.
No, if you have the Word of God, and you know the context of what is written in the Word of God, alam natin ipaliwanag, mga kapatid, tatanggapin yung ating opinion kung ito ang ating batayan. Kung hindi naman, mga kapatid, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na magliligaw sa atin sa ating pananampalataya. Okay? God will use us as His speaker of His plan of salvation na tanging dito lang magmumula sa Kanyang salita. Okay? The giving of life, sabi doon, I will, make ways in the desert and streams in the wasteland. Mararanasan natin, mga kapatid, that our God is giving life to what seems to be dead and hopeless, kagaya ng karanasan natin. Saan ka ba pinulot ng Panginoon? Gaano kagrabe ang buhay mo? Ngunit nagdesisyon ng Lord na pulutin ka at isaayos ang imposible ng ayusin sa iyong buhay. You will be a speaker of that. Because you understand that and you experience that. Kung hindi pinakialaman ng Diyos ang buhay ni Pastor Doy, I was 17 years old. Alam niyo kung ano yung bisyo ko? Manok! 17 years old, marami na akong alagang sasabungin yan. Alam ko yung mga lahi, yung mga winner na lahi. Inaalagaan ko yan, nagbibreed ako, 17 years old. Si Pastor Doy Sabongero. Okay? Kung hindi nakialam ang Lord sa akin, kung hindi siya nag-intervene sa buhay na yon, mga kapatid, nasan si Pastor Doy ngayon? Wala. Meron. Ganun sa sabungan eh. Lord Jesus, sino nagkano dito? Nandun si Pastor Doy. Yung pastor nyo, nandun ngayon. Kung hindi nakialam ang Lord. What seems to be impossible, what seems to be dead, God can give life to that. Complete turnaround. Kung binuksan niya sa iyo ang pilok. Ngunit meron kang responsibility. Kung naiahon ka na ng Lord sa miry clay, kung naiahon ka na ng Lord sa ganung klaseng buhay, kapatid, ang responsibility mo is to be His mouthpiece, to be His speaker. Okay? Nadalin mo din ang mga taong wala pa sa ganung kalagayan. Mouthpiece of God's work, the creation of new things out of nothing. Yan kung mananampalataya ka na at nandun ka sa isang kalagayan. Like for example, yung kalagayan nila Pastor Boyet, nila Pastor Sunny, ang sino man may sakit sa atin. It seems to be impossible. What is happening to Pastor Boyet? Hindi nyo ma-imagine yun, hindi lang sila nagsasalita. In terms of finances, in terms of the sickness na meron siya ngayon. Kung iisipin ng tao, paano kung malalampasan ng lahat ng yan? Kung iisipin niya yun. Kung gagamitin lang niya ang kanyang perspective. In every 21 days, listen very carefully. In every 21 days, a session of immunotherapy ranging from 200,000 to 300,000 pesos. Ready! Or else, walang immunotherapy. Ilang session ka naman? Nakatatlo ka na o dalawa pa lang? Nakatatlo na. Imagine that. 300,000 per session every 21 days. Sabi ng matatanda, nagtatay ka mo ng pera, hahapdi ang pit mo sa katatay. Parang, I'm sorry to, binibigyan ko lang ng ng hirap yung nangyayari. Ganon yung mountain. And then, sa isip natin, teka, gagastos ako ng ganyang kalaki every 21 days. Can you guarantee to me
Nasasabi ba nila sa doktor, can you guarantee to me that walang masasayang sa gastos ko at mauwi ako sa kagalingan? There will be no guarantee. Okay? Kung yan ang ipaparanas ng Lord sa kanya, kung yan ang kakaharapin niya. Kami bilang mga magkakaibigan, pumupunta kami dun sa positive. Our faith is in the positive side na sa atin, ang pag-pray natin, yung makaapat na session, okay na yan. Kaya ng pagalingin ng Lord. Hindi kami naglalagay ng puwang doon sa duda. Hindi kami naglalagay ng puwang. Ganun tayo dapat, mga kapatid. Kasi hindi naman talaga natin alam ang whole plan of God o how God will use this circumstance for the greater good of Pastor Boyet and his family. We don't know that. But, binigyan tayo ng kalayaan ng Lord na sabihin sa Kanya, i-request sa Kanya, ano yung gusto natin? Hindi naman bawal yun. At ang gusto ng Lord, pag sinabi natin sa Kanya, huwag tayong maglagay ni isang tuldok ng isang puwang na may duda tayo na hindi niya kayang gawin yung request natin. Amen. That is faith. Amen. When we say, Lord, kaya mo ang 4 na session, you must believe that. Of course, hindi natin lubos ang alam ang plano ng Lord. But we must display this kind of faith in the presence of God that, Lord, I believe that you can create new things out of nothing. Kaya mong gumawa ng mga bagay na imposible. Yun ang pagkakilala ko sa iyo, Lord. Yun dapat ang isasubmit mo as faith, pananampalataya. Huwag kang maglalagay na, siguro, kayang gawin ng Lord. Siguro, hindi. Siguro kaya. Huwag mong lalagyan ng gano'n. Okay? And then, ano man ang gusto ng Lord, ano man ang plano niya, at the end of the day, we will submit. The same faith na binigay na nakita natin kay Meshach, Shadrach, Abednego. Okay? Yes, ang pangako ng Lord, when you walk through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk to the fire, you will not be burned. Okay? Nag-display ng faith si Meshach, Shadrach, Abednego. Nung hinuhuli na sila, dinadakip na sila ng imperyo. At ayaw nila kasing mag-obey na sumamba sa Diyos-Diyosa. So, gagawin silang example. Ayaw niyong sumamba sa Diyos-Diyosa namin, ha? Sige, lalagay namin kayo sa burning furnace. Susunugin namin kayo doon. And then, ito yung pananampalataya na gusto ng Panginoon na meron tayo. Hindi kami sasamba sa Diyos niyo. Kahit na dalhin niyo kami sa apoy na yon. Sapagkat naniniwala kami na ang Diyos namin na may kakayanan. Amen. Na hindi kami matupok sa apoy na yan. Hallelujah. Binigyan nila ng buo yung pananampalataya na yon. But at the end of the day, sinabi nila, pero kung hindi man kami iligtas ng Lord yan, hindi pa rin magbabago ang aming mga isipan. Sasambahin pa rin namin siya. Ano nangyari sa istorya? Nilagay sila sa burning furnace at hindi sila natupok. Nung nakitang hindi sila natutupok doon, mga kapatid, kulang yata yung init. Sabi nung kanilang master, Dawin nyo, 7 ulit. Kung gaano kainit, dagdagan nyo. At ginawa nila. Tinignan nila, bakit lalakad-lakad sila doon? Matinding init, ha? Yung mga naglagay sa kanila, nakadukwang lang, sa sobrang init, nadali sila. Yung nagsalang sa kanila. Pero yung mga isinalang sa loob, walang nangyayari. At sa kanilang pagtataka, may nakita sila sa loob. 3 lang naman yung sinalang natin, ha?
But apat sila doon. God will never leave you nor forsake you. Yeah. Yun ang pangako sa hindi katatawanan nyo. You can experience that. Just submit your faith. But at the end of the day, kailangan makita rin sa'yo ng Lord. Although you are submitting yung walang bahid na pananampalataya, kailangan makita rin sa'yo ng Lord. Kung hindi ko ba gawin sa'yo yan, boyet. Kung hindi ba kita iligtas yan, boyet. You still believe in me? You still love me? Di ba magbabago ang pagtingin mo sa akin? We are foreknown to be God's speaker of His good plan of salvation. Foretelling of God's faithful execution and culmination of His promises. Yung iba, mga kapatid, pag-aralan natin sa susunod, palakpakan po natin siya. Pasalamatan po natin siya. Tayo po ay magpasalamat. O Ama naming dakila, lubos po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat, Panginoon. Sapagkat hindi mo po kami nilulubayan, nararanasan po namin na nandyan ka, nakikialam sa aming buhay, kinukulit kami, nilalagay kami sa tama, pinagtsatsagaan kami, pinapaunawa sa amin ang katotohanan. Binubuksan sa amin ang tilon upang mapanood namin ang iyong plano ng kaligtasan. Ama, salamat po. Salamat po. Sapagkat nagdesisyon ka nabuksan ito sa amin. Because we know, Lord God, because you have enlightened us, we know now na malibang ginawa mo yun, malibang kinaawaan mo kami, malibang pinaguran mo kami, walang mangyayari sa amin. Hindi mabubuhay ang Espiritu na galing sa iyo. Hindi kami magkakaroon ng interest, ng desire, and we will always reject you and ignore you. But because of your amazing grace, Lord God, because of your unconditional love na binigay mo sa amin, Panginoon. Ito kami, nakakapanood ng libre sa hindi matawarang kapangyarihan ng iyong kalooban. Lord, salamat po. Tinataas namin sa ngayon, aming Ama, ng buong pananampalataya kung ano ang kaya mong gawin sa buhay ng aming mga kapatid. Si Pastor Sunny, na nasa ospital ngayon, you are with him. Not leaving him, not forsaking him. Si Pastor Boyet, na may labanan, although you surrounded him with many helpers, Lord God, but still, Lord God, his most precious trust, his most precious confidence, Lord God,
is the truth. Ang katotohanan na kasama ka niya. Hindi mo siya iniiwanan. Hindi mo siya pinababayaan. And that is enough for him. It's enough for all of us, Lord God, who knows you and who understand you, Lord God. Salamat po. Here is your church, the Truth and Life Christian Church. Continue to intervene, Lord God. Continue to work us out hanggang makarating kami, Panginoon, sa culmination ng inyo pong pangako sa amin. Ama, salamat po. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Sinasamba ka namin. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen, amen, and amen.